Yes, magandang araw sa inyong lahat and welcome sa Spirit FM TV, Tunog Lokal. Hindi ko na po, yun, wala pang introduction, pumapalakpak na. Special na araw na naman po sa atin mapapakinggan, mapapanood po natin ang kwento behind sa kantang Tayo na Lang na lagi niyong napapakinggan dito sa ating station, sa Spirit FM. Ito po ang bandang SS Huelga. Ayan. Although, kilala naman namin na kayo, pero gusto namin magpakilala kayo isa-isa muna. Bago tayo magkwentuhan, sige po, sino muna? My name is Aero Fernandez po. Ayan. Ryan Cadyente po, bassist. Ayan. Hello, Led. I compose for the group. Yun. At syempre, Eman Marasigan po. Dancer. Kenneth on drum. ayan. Ayun. Kaya namin inimbitahan ng SS Huelga dahil meron silang awitin, original song na matagal na naming pinapatugtog dito. So, pero bago po namin i-introduce kung paano nabuo yung kanta, introduce muna natin alamin muna natin paano ba nabuo ang SS Huelga. Kasi nung una, tataka SS. Anong ibig sabihin ng SS? Super Saiyan. Yeah, madaming meaning. Pwedeng silent scream. SS, silent Yun. scream. And then Huelga means protest in English. So it's Yun. like silent scream protest against whatever na pwedeng humadlang sa mga dreams mo sa buhay. Ayun, Yeah. malalim pala talaga yan. And Huelga is, Yeah, protest. Yeah. Also from island of Mindoro kami. So parang inisip din namin sailing ship. So, from an island, gusto naming ma-broadcast yung message ng songs and our stories. Yes. ayun, kaya pala nabuo. Kailan ba kayo nagsimula? Nagsimula ang SS Huelga, nabuo namin yung song 2018 when we recorded 2017. But way before that, may mga kanya-kanya kaming banda. And then, nabuo yung SS Huelga kasi may gusto namin magkaroon kami ng original song na recorded na pagdating ng time kahit yung mga anak namin mapapakinggan. Kaya recorded. Oo. Tapos nagsimula kami mag-scout, sabi namin kailangan namin ng drummer na gwapo kahit hindi magaling. Natao naman magaling tapos gwapo. Akala ko magaling kaya hindi gwapo. So, Magaling gwapo kahit babaero kinuha na namin. Ito. So, kailan ka naman nasama sa SS Huelga? Paano ka nila in-approach? Magkakilala na ba kayo? Bali nung nag-record kami, ang magkakasamang nag-record, ako, si Watot sa drums at saka sa lead guitar. And then vocals, rhythm. Ryan sa bass, guitar. And then, pero bago yon, kaya ko sila nakilala, gawa ni Cyro. Bata pa yan, parang nagka-college pa yan. College pa ako na. College pa yan. Nagplan kaming sumali sa music laban. Kaso hindi nag-transpire yun. Nakilala ko si Wato through Cyro. And then, nung kami na lang ni Ken, sabi namin, tuloy natin yung original songs. Kunin natin yung pinakamagaling na bassist ng Oriental Mindoro. Sino yan? Kuya Umi? Yun, nakuha namin si Paring Ryan. Ayun, nabuo. Kasi nung pinapanood ko yung video, originally sa video, 3 lang. So, paano nadagdag? Paano nadagdag yung ibang members na kasama? So, kailangan namin buuin yung tunog namin. During gigs, kinukuha namin si Paring Billy, which kumpare ni Paring Ryan, childhood friend niya. Hello, kay Paring Billy sa Dubai. Sir Billy, Kuya Billy pala, Tito Billy. Maganda kay Parin Toby. Oh, yeah. And then, si Eman. And then, kahit na-record na namin yung Tayo na Lang, from time to time, nagja-jam kami ni Cyro. Meron kami video niya. Nagki-keyboard siya, nasa bahay, tumutog. So, constant yung communication. Oo, pero hindi siya original na kasama. Hindi. Doon sa recording. Pero, all throughout, lagi kaming nagja-jam na Isay. Kaya, yung mahirap sa banda kasi yung scheduling eh. Minsan, si Sai talagang fully booked siya. I think he was so active with Alona Band during that time. Kaya mahirap namin siya makuha. Tagal siya kasama nila Alona, Yes. no? So schedule ang naging... Almost 8 years. Si Sir Eman, kailan niyo naman nakasama? Nung tumutugtog kami sa mga, what do you call this? Ano yung sa may San Vicente nun? Like, tunog sa,
again, anti-mining. Yung mga ganong So, doon niya kinuha. si Ken din yung nag-scout. Lahat ng mga nagiging member dumadaan kay Ken. Sabi ni Ken, ito, crush ko to, kunin natin to. Ganun. Basta, ano naman ang basingan mo sa pagkuha bukod sa itsura? Yung ano, siyempre yung quality. Quality na totoo. Quality. Yun lang. So, nabuo yung SS Welga and meron kayong mga original songs, no? At syempre, yung sinabi ko kanina, yung kantang Tayo na lang. Tayo na lang, ano? Paano mo naman nabuo yung kanta? Medyo love song yun, ha? O, medyo, ano bang tawag sa tugtugan ninyo? Ang tawag sa tugtugan namin is alternative. I would get Yes, so anong tawag sa music? alternative, yeah? Rock alternative yung genre namin. Kaya kahit yung Tayo na lang is a sad song, ginawa namin siyang alternative para hindi naman siya ganun kalungkot yung dating. Alternative pop, no? Parang may pagka-pop siya. Ay, yung kwento behind ng Tayo na lang. Yeah. Parang ikaw ang inspiration. Siguro yung Tayo na lang is like I said, it's really a sad song about wanting to be loved. Kaya lang nasa maling panahon na hindi pwede namang mangyari sa lahat, na gusto lang naming bigyan ng, we just want to shed some light dun sa part kung bakit napupunta yung mga tao sa ganong sitwasyon. Pero hindi naman namin gina-justify na tama, kasi pwede kasing lumabas na third party yung tao na nagsasabing tayo na lang. Oo. Parang hindi niya nakuha. Ganun ba yung kwento nun? Nandun siya sa situation like dun sa first line pa lang, minsan may isang ako nangarap ng isang tulad mo na ang puso ay nakatali na sa iba. So, Ayun! sad na siya. Eh, anong connection nun kay Ken? Bakit ako? Hindi, pero nagsulat, sir. Ready ka magsulat. Oo. So, ano yun? Paano ka ba gumawa ng kanta? Ano? Melody muna? Lyrics? Nung iniisip ko nung isang araw kasi na-encounter ko yung question na bakit mo ginagawa yung isang bagay, ano yung reason behind it. So, bumalik ako sa tanong na bakit ako sa songwriting, paano ako nakakabuo ng song. So, para sa akin, dumadating siya sa akin as a gift. And magigising na lang ako, may melody ako. And then, may inspiration. So, and then I learned that gifts are meant to be shared. So, kaya namin ibahagi. Inire-relay. Yeah. Oo. And kayo naman, kasi keyboardista, bahista, gitarista, drummer, paano nyo nilapatan, konti lang, no? Paano nyo nilapatan yung song na, na Tayo na lang? Anong mga, si Ryan? Sa akin, Sir Toby, ako yung parang pag binigay niya sa amin yung kanta, parang ayusin ko na lang. Kasi okay na agad yung pagka-arrange ni Sir Led eh. Di parang reglahin ko na lang nung nung mga baseline na babagay. Yun na lang yung ginagawa ko para parang bumagay dun sa magfit dun sa kanta. Oo. Busog, no? Si Kenneth, paano mo nilapatan yung... Medyo malalim yung amin ni Led eh. Kasi Kasi pagka malungkot kami ni Led, nakikita kami doon kami nagawa ng song sa sa room niya, sa room. buti hindi po piano yung nagawa nyo. Pero keyboard yung ginamit namin, yung Yamaha na keyboard. Ayun. Doon namin ginagawa. Tapos nire-record namin sa cellphone lang. Tapos yung gitara, doon kami nahirapan sa lead part. Kasi hindi talaga yun yung original na lead part ng gitara. Iba. Kasi doon na siya nabago sa recording. Sa recording na. Oo. Oo. Tapos, ano bang pinakamahirap na part ng SS Welga? Kasi, di ba, recording, syempre, banda kayo, bumuo kayo. During your time na magkakabanda kayo, ano yung pinakamahirap na part? Pinakamahirap. Saan kayo madalas magkaroon ng struggle? Oo. Wala akong maisip. Siguro sir dun sa conflict sa oras at mga schedule. Yan yung kalimitan na inaano ng mga banda. Kasi kami ni Watot, para mga freelancer kami ng mga musician. Siguro minsan kapag kahit kailangan na namin mag-rehearsal o mag-gig,
merong matatamaan na ibang schedule. O, yun yung nagiging problema. Pero sa mga ugali, lahat mabait sila. Wala naman kayo, hindi naman kayo dumaan sa part na nagkakatampuhan, Wala. hindi, ano yan, A dapat yan, ba't mo nasa C ka? G-sharp yan. Wala. G-sharp yan. Nakikinig naman sila sa mga suggestion ko kung paano maganda yung kanta yun. Kaya wala naman pong problema. Pag nagkasundo, sige, kanya-kanyang key tayo, gano'n. Siya nasa C-sharp, kami nasa G-sharp. Sige, bahala kayo, anong gusto niyo. So, gano'n ba, after nung tayo na lang, meron pa kayong isang nabuong kanta? Oo. Ito yung Paraluman. Ano naman na kwento ng Paraluman? Bale, nung na-produce na namin yung Tayo na Lang, parang natupad na yung dream namin na, may recorded song na tayo. So, parang nawala na yung flame na interest na mag-songwrite ulit. Tapos, nung bandang huli, maraming nag-encourage sa amin na gawa pa kayo ng, isa pa, gawa pa kayo ng song. Yun namang Paraluman is about accepting na hindi talaga kayo pwede para sa isa't isa. Na no matter how hard it is, na you have to let someone go kung panahon na nakikita mo sa kanyang mata na wala na yung pag-ibig sa kanya. No? Yes, dapat let go. So, yung isa, yung tayo na lang, sana, tayo na lang. Ito naman, let go naman ito. Ano naman kaya sunod na patatlong kanta? Kung sakasakali. May kwento di ba? Tayo na lang, tapos nag-let go. Nakatulong yan. Kabali ka na. Kaya sila na lang. Sila na lang. Sila na lang. Ayun. So, more on alternative pop talaga, tapos more on love story yung ginagawa ng SS Welga. Meron din kami about societal situations, mga issues and then reflections. Meron din kaming song about kung paano namin na-appreciate yung mga pagsubok sa amin dumadating and then kung paano namin malalampasan to inspire others. Kaya lang, nung after ng Paraluman, yun kasi yung time na paalis na ako. I'm based na kasi ako sa Maui, Hawaii ngayon. So, medyo mahirap na yung recording. Pero, at the back of my head, bumabalik pa rin ako dun sa gusto pa rin naming gumawa. So, hopefully, naka-line up now that nandito si Sai, nandito si Eman para buuin yung tunog namin. So, anong yung Paraluman? Anong taon ito nagawa? Ni-release namin siya early 2023 siguro. Tapos sila na ba? Sila na yung kasama mo? Si Billy pa. Si Billy. Kasi siya yung malapit nun. Kailangan naming i-rush yung recording. Billy ay kilalang gitarista, no? Dito sa Calapan. So, Oriental Mindoro. So, nung nabuo na, nakadalawang kanta na kayo, eto, medyo yung by part ways no? Kasi sabi mo nga, kwento mo na paalis ka na. So, paano nyo na reconcile? Paano mo pinaalam sa kanila? Na, paano to? Sayang, nakadalawang kanta na tayo And it's quality yung kanta. So, paano ka nagpaalam? Hindi naman nagpaalam. Paano mo sinabi na, paano to? Para alam naman nila from the get-go na yung pagpunta ko ng Maui is doon talaga yung destination ko na pinipigilan niya nila ako na pabiro lang na you have to stay para ma-finish natin yung iniisip nating album. Pero at the same time, alam nila opportunity ito And then napaganda naman na ngayon na masasabi ko na nasa maganda akong posisyon para kasi dati budget talaga yung problema namin So ngayon medyo meron kaming budget para pondohan yung mga susunod naming songs. Sa mga nanonood po sa pagbabanda, lalo na pag may mga original songs ka, 'di ba? Isa sa hardship siguro yung pondo. Kasi tama ba ako, madaming artist kaso nga lang madaming composition, original. So, paano nyo nung time na natanong ko na kasi gastos yun, yung mag-recording. So, paano nyo na-handle din yun? Siguro tanongin din natin sila kasi meron din silang band na mga nagre-record sila. So, pag mga recording, paano nyo ginagawa? Siyempre, budget, lalo na pag mga original songs. Siguro share kami. Lalo na bago mag-recording, practice talaga. Para pagsalang, Oo, diretso na. madali na, no? Oo. Tapos, pagka nagawa yung kanta,
Tama ba ito? Kailangan copyright pa, kailangan may license pa. Sa ngayon ba, Spotify ganun natin, din? no? So, matanong ko lang, ito medyo segue tayo ng konti. Sa banda, so alam naman natin, tugtugan, pop rock, may barista, may drummer, gitarista, keyboardista, vocalista. Matanong lang konti, ano masasabi niyo sa AI music? Kasi banda di ba? So, naniniwala ba kayo na paano na yung banda ngayon? AI. Halimbawa, ikaw, AI, maganda yung AI eh. Kaya lang, sobrang high-tech nila. Kasi maraming bandang mga effect nila hindi naman ganun upgrade. Hindi na nila magagamit yung ganun agad-agad. Siguro yung mga foreign, medyo dikit na dikit yon. Pero pag mga Pilipino, hindi ganun ka-upgrade yung ano nila. Iilan lang dito sa Pilipinas yung may ganung gadget na kayang kumuha. Para sa akin. Pati yung boses mataas. pero sa inyo ba, tingin niyo apektado ba yung mga banda sa AI? Pwedeng, sa akin siguro pwedeng maapektuhan. Pero may naitutulong din sa mga, halimbawa, makakakuha ka ng mga bagong ideas. Pwede pa lang yung ganun. Magaling yung gumagawa eh. Pero hindi naman. So, kay Ryan, hindi nakaka-affect. Sa akin sir, hindi siya makaka-apekto. Pwede naman. Kasi kung ako, kung customer ako sa bar, mas pipiliin ko pa rin manood ng live performance ng banda. Walang live, ano? Pag sa Oo, AI, Siguro yung iba natatakot lang. Yung katulad ng mga nagpo-produce ng mga kanta, akala nila, katulad na, hindi na tayo magbanggit ng ano. Pero meron makakita ka ng mga pangalan ng, hindi pala to banda. Ano pala yun? AI pala. Pero, ang galing. Hindi mo siya mahalata. Yun nga lang, ngayon yata nakakagawa na rin ng original song through AI. No? So, lyrics lang, si AI ng bahala sa AI banda. na bahala. Ayun. Pero apektado ba tayo ang mga bandang sa Hindi naman, medyo, hindi naman medyo- sa akin hindi yung naman, yun. no? Hindi naman. Siguro sa mga nagre-record lang. Mga nagre-record lang talaga. Yung mga recording studio siguro. Pero yung ano, yung Pag sa AI kasi pagka inano mo yung magko-compose ka ng kanta, sabihin mo lang yung title, ilalabas niya. Ganun ka siya kabilis. Hindi yung parang ni Sir Leb, susulat pa, isipin pa kung ano Makakakuha nangyari. ka kaagad ng idea sa kanila. Oo. Yung AI, isang sabi mo lang, baba, dahon. Ang gusto kong pamagat. Lalabas na agad yung lyrics. Pati ugat. Ano, lalabas. Ayun. Dahon ng saging. Dahon ng saging. Kayo, Sir, si Led, nasa Hawaii na. Pag sumulat ka ng kanta, sa tingin mo, paano mo bubuuin ulit yung music ng SS Well? Madali. May group chat lang kami. Sisend ko lang doon. And then, pag nag-jamming kasi kami, kusang lumalabas yung, yung flow ng kung paano mabubuo yung kanta. Tapos, ang maganda is, matagal na silang magkakasama. Alam na nila yung tamang areglo. Tapos, sa tagal din ng pagsasama nila, nagcopy ko na yung mga yan. Minsan, minsan o madalas. Tapos, na-overcome na nila. So, maganda yon yung nagkaroon kayo ng conflict na overcome nyo. Pag mas maganda na yung samahan nila. Kaya, pag hindi na siya criticism ang dating sa amin kapag sinasabi sa amin na, mali yung part mo, parang tulungan na yung nangyayari. Matanong ko lang, sino bang pinakamainitan ng ulo dito? yung pinakamaliit siguro. So, na-overcome na rin. Kahit may conflict, so, ano na lang yan, parang wala na lang yan, ano? Oo. Kumbaga, ordinary, natural na lang na samahan, nagkakatampuhan, at the end of the day, tapos yung pyesa. Right. And I think that's how it should be. Kung may conflict kayo, wag niyong dalhin sa social media, magpalamig muna kayo, and then, kasi at the end of the day, naging magkasama kayo. Ang dami yung tugtugan. Lalo na lang, for example, yung pagluwas-luwas na lang para mag-record mga experiences ng, hindi lang sa amin, kahit yung mga lumalabas na sa mga gig nyo out of town, yung mga oras na pinagsamahan nyo, huwag nyong baliwalain yun. Magandang memories yun pagdating ng time. Ang ganda ng story ng SS Well. Although si Ned nagpunta ng ibang bansa, may mga iba't ibang grupo, pero yung hindi kayo naglaylo, hindi kayo nang may conflict, no? Wala. Talagang kaya ang masarap doon, di ba? Pag uwi, Parang resan ka na lang. Nandiyan agad. Nandiyan na, oo. So, anong masasabi niyo naman doon sa mga banda ngayon? Bubuo, tapos
madalas nagkakawatak-watak dahil may conflict. So ano ba dapat ginagawa ano dapat ginagawa nila? Sa inyo, tumagal 2018, tama? Nung nabuo, ngayon, kahit sabihin yung medyo magkakalayo na, may kanya-kanya ng destinasyon, may kanya-kanya ng grupo, hindi pa din nawawala yung samahan pag nagkakasama-sama. So sa ibang grupo, ano ang maipapayo nyo? Kasi ngayon, madalas nadidinig natin, conflict kaya nagdi-disband. Kayo, ano masasabi nyo? Habaan ng pasensya at habaan ng pasensya at pangunawa sa kasama. Yun, oo. So kasama sa takbo ng grupo yan. Si Ken. Siguro ako pinaka-reality yung transparent ka sa budgeting. Kasi pagka ganun, nagkakawatak yung banda. Tulad namin, may grupo kami na watak din dati pa sa kabila. So kailangan transparent. Transparent, no? Si Ryan, ano sabi niyo sa banda na ngayon, ang daming banda, bubuo ng banda after a year, ang dami ng piyesa, disband kasi hindi nagkasundo. Kasi grupo to, iba't ibang ulo to, di ba? Iba't ibang isip. Ito ang sasabi mo. Matatagal na rin naman kayo sa industriya. Siguro, kung parang sa akin kasi mayroong mga banda na may mga leader, ayoko po sana nung ganun. Parang gusto ko yung equality. Para kasi pag yung equal lang kayo, parang walang nagko-command na ganun. Parang hindi mamayabang yung dating sa isang ibang kasama. Parang yun din yung isang reason na hindi tinatagal yung grupo. O lalo na kapag yung medyo nakikilala na yung grupo, parang nalaki na yung ulo ng isa sa member o yung halos lahat ng mga members. Parang yun yung isang reason, sir, na pwedeng ikadisband nila o mag-iwalay sila. Si Cyro. Ako naman siguro, masarap kasi yung, alam mo yung magkakasama tayo. Ay, isa yung iniisip natin, pre, ganito, ganyan. Ay, sige, alam mo yung isang sabi lang ng isa, nagko-connect agad, yung iisa yung goal nyo, tapos walang nagli-leader, lahat nasusunod yung isang desisyon. Yun. So walang unahan. Walang unahan. Merong lagpas ako. Pwede ba to? Ganyan. Yan. Kaya yan, kailangan walang leader. Yung kumbaga parang Meron man mag-leader siguro na may nangunguna, pero nagkakaisa sa lahat ng desisyon. Pasensya. Tapos, sa'yo? Sa budget yan. transparency. Oh. Transparent mahalaga. Tama naman kahit ako yun. Ned, ikaw, anong masasabi mo sa mga banda? Kasi, kahit, sige, sabi ko na, maghiwalay kayo ngayon, pero pag nagkasama kayo, dahil walang conflict, okay, go tayo, di ba? So, sa'yo, ano masasabi mo sa mga nagbubuo ng banda ngayon? Siguro hindi lang sa pagbubuo ng banda, siguro sa buhay din, yung be humble, na don't be so critical of other person kasi lahat naman nagkakamali. So, that's one, wag kang masyadong critical sa ibang tao, and then wag ka ring masyadong critical sa sarili mo na yung mga pagkakamali mo noon is dadali-dalahin mo pa. Kasi pag yung ganun yung mindset mo, mahahawa mo yung ibang tao na madali lang At saka ituring mong kaibigan yung mga kabanda mo. Pamilya. Malaking factor talaga yun Pamilya. na Yun. kasi halos kami magko-compare na. Kahit sobrang dami namin mga pinagsamahan din. Mga magkakapatid na. Yun, sarap ng ganun. Ayun. So, dapat, talaga, siguro dapat pag-usapan talaga. Be humble, sabi mo. Almost ganun no? Walang pataasan, kailangan open ka, pasensya kung kailangan magpasensya. Yun. So, ngayon, from ngayon, after nito, alis ulit pag-alis si Sir Led. So, paano ulit, anong plano ng grupo? Any plans? Dahil nga sobra silang close pamilya, wala silang plano. Yun yung plano. Yun yung plano. Ganun sa ginagawa namin na Oo. pag halimbawa wala siya, di continue lang yung pag-session namin sa ibang grupo kasi tama. alam naman nila na talagang ganun kami. Yung kumbaga open naman si Parang Led na kami ay sessionist ng ibang grupo para pansamantala habang halimbawa kung wala siya, may iba rin kaming pinagkakataan at saka ginagawa. Pero pag nadating naman siya, grupo pa rin kami na na solid. Kumbaga, laging andyan lang yung SSWell ganun. Di ba? Ang sarap ng kwentuhan, di ba? Parang simple lang na paano nabuo. Bandang kahit magkahiwalay ng lugar, hindi
Pag nagkita, go lang tayo. Sige po, sa bahaging ito, may mga gusto ba kayong, bago natin i-promote yung SS Huelga, saan nila mapapakinggan, individually, meron ba tayong gusto promotion o pasalamatan? Sino muna? Ako muna, siguro. Siguro salamat yung kay paring Chris doon sa drums na i-drums sponsor ni paring Chris. Tapos doon sa sa Tito Sam ko yan. Kumusta ka na diyan? Si Tito Sam yung nagre-record kay Sir Led ng kanta. Bali tito ko. Tapos yung misis ko nasa labas lang kay anak ko. Pamilya yung dating. Kaya nanay ko kumusta? Nanay ko. Pakas ka. Promote mo na din yung Yung small business ko. Hindi siya small. Madami ka Medium, natutulungan. Medyo malaki. Medyo malaki. Medium. Medyo malaki. Punta na lang kayo pag may sira ang gitara nyo. Yan. Tirahan ko libre, baka pwede rin. String and mark. Facebook na ng Facebook. Ayan, hanapin nyo lang. Anong hahanapin sa Facebook? Yung pangalan ko lang sa Facebook. Kenneth Joshua Andres. Ayan. May mga po ito, kung sira yung gitara lang, ha? Tara, wag lang yung puso. Dumating mo na lang. Termos, nagawa yan ng termos. Sa balita ko, nakaka-repair ka na rin daw ng puso ngayon. Pusong mamon lang. Madami nang nasira. Marami na sira nung matagal na panahon. Okay. Yeah. Sino pa may gustong... Si Eman. Si Eman. Go, yung Eman. business mo. Kung gusto nyong matikman yung masarap na takoyaki sa Victoria, shoutout ko yung aking asawa, Tanak. Ayun. Sige, may gusto bang i-promote? Popromote? Ayan, pinapromote namin yung aming bagong buong grupo. Ayan. Majesties. Ayan. Yan. May time na makakasama din natin. Oo, no. Of course, si Ryan. Batiin lang namin yung kasama natin, si Pam Billy Pillarca, sir, nasa Dubai ngayon. Isa din sa member po namin sa SS Sa Huelga. nagtayon, sa pundasyon ng SS Huelga, no? Gili. And Sir Led. May promote. Promote? Yeah. Yung mga schedule natin ng gig So, na. schedule natin, tingnan na lang natin sa Facebook, no? Apa yun? Sa Facebook nila. Okay, and Sir Led, unang-una nagpapasalamat kami dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon. Kasi ang tagal ko nang pinandagal na namin pinapatugtog yung kanta, biglang dumating yung time na makakasama pala namin kayo dito live, no? So, Sir Led. We would like to thank Spirit FM for playing our song. Na-appreciate namin yung ginagawa niya, especially para supportahan yung local artists. And then, siguro yung kung ano man yung endeavor nyo sa buhay, minsan ang tanong kasi is, paano mo magagawa yung isang bagay? Minsan ang sagot doon is, who can help you do those things? Like me, naisip ko, mag-aaral ba ako mag-drums, mag-aaral ba ako mag-bass? Humanap kayo ng taong makakatulong sa inyo na magbuo nyo yung gusto nyo gawin sa buhay. And then, promotion, siguro, kung may gusto ka talaga, huwag kang tumigil. And then, like me, hindi ko sila kasama. So, nagre-release ako ng songs on my own. I find arranger na mas madali kasi busy sila. So, mamaya, probably 6 p.m. sa atin. Today is, February 24. My second single will be out. It's called Digmaan ng Alaala. It's the second one. The first one was Runaway. I released a month ago. So continue supporting our local artists. At saan nila mapapakinggan? On all platforms, Spotify, YouTube, and all. Just search for SS Huelga and then Ledpana, Ledpana. Ito na, i-release na ang kanyang bago. Dalawang kanta to, no? Dalawang kanta to. So, syempre magkakopya kami yan kasi patutugtugin namin dito yan. Well, anyway, maraming salamat sa inyo at maiksi man ang ating kwentuhan, makabuluhan kung paano nakilala, paano nalaman nila ang istorya sa likod ng SS Huelga. At syempre, napagkwentuhan din natin yung mga advices, payo sa anong dapat gawin, sa mga, advice sa mga sumisibol na artist ngayon. Anyway, maraming salamat sa inyo and good luck. Good luck pa ba? O talagang, kasi nandun na diba? So tuloy-tuloy lang. Yes. So once again, maraming salamat po sa mga nanood sa atin. Ito po ang Spirit FM TV, Tunog Lokal. Tara, kwentuhan tayo! SS Huelga!